Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mian Social and welcome to our daily devotion with Pastor Salaham. And today, our devotion talks about tatlong intensyon ng pagbabasa ng Biblia. So, our concept is all about inspiration. So, kapag sinabi natin ang Biblia ay inspired, hindi lang ito simpleng nakakapagbigay ng lakas ng loob. Ito ay God-breathed. So, ang bawat salita ay nagmula mismo sa hininga ng Diyos. Ito ay hindi opinion ng tao, kundi salita ng Diyos na may kapangyarihan, katotohanan, at layunin para sa ating buhay. Dahil dito, hindi natin binabasa ang Biblia para lamang sa kaalaman, kundi para sa pagkilala, pagsunod, at paglago sa Diyos or sa Panginoon. So, our Bible reading for today is all about 2 Timothy chapter 3, verse 16, ASND version. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa paninggawain, sa pagtutuwid sa likong pag-iisip at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Bible is a faithful copy of the original. Kahit maraming taon na ang lumipas, ang Biblia ay nananatiling tapat na kopya ng original ng mga salita ng Diyos. So, pinapangalagaan ito ng Diyos para manatiling totoo at mapagkakatiwalaan. Second is the Bible is a profitable for Christ's life. So, lahat ng bahagi ng Biblia ay pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, at paghubog sa tamang pamumuhay. Last is the Bible is our training manual for godliness. So, ang Biblia ay parang training manual ng isang alagad ni Kristo. Hindi lang ito para sa kaalaman, kundi para sa pagsasanay sa kabanalan. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is to read with the intention of knowing the Lord. So, ang layunin ng pagbabasa ay hindi lang para sa impormasyon, kundi para sa relasyon. So, kilalanin mo ang puso ng Diyos sa bawat pahina. Second is read with the intention of obeying the Lord. So, hindi sapat na malaman lang natin ang salita ng Diyos. Dapat tayong tumugon sa pamamagitan ng pagsunod. And lastly is read with the intention of growing in the Lord. So, habang binabasa mo ang Biblia, araw-araw, hayaan mong hubugin ka nito upang lumalim ka sa pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano binabago ng kaalaman na ang Biblia ay salita ng Diyos ang iyong layunin sa pagbabasa nito. Para sa akin, yung dati kasi is binabasa ko lang ang Biblia kapag kailangan ko lang ng tulong o sagot. Kumbaga, parang lang siya. Want. Kasi ngayon, need kasi natin siya talaga. Pero nung dati kasi, want ko lang siya. Want ko lang basahin kapag gusto ko lang. Ganon, kapag wala akong magawa. Pag halongkat ko lang sa altar, ganon, sa bahay. Pero ngayon kasi, is dahil alam ko na yung mismong nilalaman niya, kumbaga yung tinig ng Diyos, is binabasa ko to bilang gabay sa akin, utos sa akin, at pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong salita na buhay, totoo, at may kapangyarihan. Lord God, turuan ninyo ako magbasa, hindi lang para sa informasyon, kundi para makilala, sundin at lumago sa inyo. Lord God, bigyan niyo ako ng puso na masigasig sa pagbubukas ng Biblia at ng isipan na handang tumanggap ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus,